Lumaki man na di nakilala ang ama na nag-abandona sa pamilya noong 4 na buwan pa lamang si Ed sa sinapupunan ng ina, walang galit o sama ng loob ang namuo sa kanyang puso. Bunga iyon ng magandang pangaral ng kanilang ina na huwag magtanim ng galit sa kanilang tatay. Dahil di kayang itaguyod mag-isa ng ina ang 5 magkakapatid, na malagi ang mag-anak sa kanilang lola. Sa murang edad ay nabuksan ang puso ni Ed sa pagtulong dahil sa nakitang pagkamatulungin ng lola. It was a huge typhoon hit in our province in Bohol. I've seen it with my mom and grandmother when kahit walang-wala na kami, they distributed goods, pagkain yung anong meron na iwan sa amin, sa mga kapitbahay namin. Simula noon ay tumimo sa isip ni Ed ang pagtulong sa mga nangangailangan. Nag-aral ng mabuti si Ed at nangarap na makapanghibang bansa. Higit pa sa hangaring makaipon para sa sariling kinabukasan, nais din niyang matustusan ang iba't ibang advokasiyang kanyang sinusuportahan. Mula sa pagiging call center agent dito sa bansa, nakapagtrabaho nga siya sa Dubai at nakapasok sa isang trading company. Since nandito na ako sa abroad, so my focus is to help my fellow OFWs, especially who are in distress. And I usually do outreach programs for OFWs. And if I have money, what I do is bumibili na po ako sa supermarket like toothbrush, toothpaste, and other personal needs. At pumupunta po ako doon para i-distribute sa kanila. And then sometimes meron kaming program in order to entertain them. But since nung dumating ako around 2016 sa UAE, the first thing I did was yung tulong ako sa ibang Pilipino na naghahanap ng trabaho. So may lumalapit sa'yo, they will ask you, sir, you know any company or na nag-hire ng trabaho. So what I did, yung mga kilala ko, pinupunta ko na ganito. For example, they're applying for a certain position. So nirecommend ko sila. So far, masaya ako sa ginagawa ko. Kasi minsan, kahit hindi mo sila kilala, sa bus station ka, lalapit sila sa'yo, magpapasalam sa'yo. I don't even recognize their face, but still they recognize my face. Sa lahat ng pagkakataon at anumang paraan, tumutulong si Ed sa kapwa niya OFW. Saya ka. Genuinely, you are very happy because you know that you have reached out people. And I don't limit help not only for our fellow OFWs or Filipinos, but also to other nationalities. So kung ano mang tulong na may share ko sa kanila, the best that I can share to them, not only financially, but even advice, giving them good advice is already a big help, and it's a form of humanitarian work. Sa katunayan ay isa rin siyang freelance journalist at sa kanyang pagsulat ay ibinibida niya ang mga magagandang katangian ng mga Pilipino. I am doing this not to please myself, not to please other people, but I'm doing it because I want to please God. We owe everything from Him, whatever we have, and because I feel that I am blessed. Good health, safety and good health of my family and my friends around me. Yan ang isa sa pinakamalaking blessing na dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. And it is also our obligation to share our blessings to other people. And we should not always forget to say thank you to Him sa lahat ng mga nangyari sa buhay natin.